Sa tingin nyo ba nabudol kami ng taxi driver na ito sa Malaysia? Kasi yung usual na 50 ringgit, ginawa niyang 80 ringgit na nagkakahalaga ng 1,040 pesos. O kaya baka naman ganito talaga ang presyuhan kapag nangongontrata ang mga taxi drivers na katulad din sa ginagawa dito sa atin. Kaya ang ginawa ko na lang ay finokus ko yung face niya para hindi ko makalimutan. Tapos zinom ko yung metro, hindi talaga niya pinatak. Talagang kontrata yung ginawa niya, no? So sa tingin nyo ba, scam o kaya pangongontrata? Alam namin na mas convenient yung Grab. Pero sa time na to, parang trip namin na sumakay ng taxi na hindi Grab. Thinking na Malaysian is mukhang walang mga nangongontratang taxi driver, no? So pumunta kami dito sa mga nag-aabang na mga driver and dito nga kami nag-inquire. Pre, kahit na alam natin na marunong din sila mag-English, broken English pa rin. Kasi nga, kapag complete sentence na English yung sasabihin mo, hindi kayo magkakaintindihan. So, ayun na nga, napagkasunduan na sinabi nila na 80 ringgit yung presyo from dito sa KL Central hanggang sa pupuntahan namin na Jalin Street or doon sa may bandang KL Vortex Street. Kaya tandaan nyo na lang itong mga kulay blue, navy blue na mga taxi. And yes, if ever man na may nanonood dito na kapwa Pilipino na nasa Malaysia, is it nangongontrata or baka modus ito ng mga taxi o kaya baka ganito lang talaga yung presyohan? Since hindi naman tayo Disney princess or Nepo baby at hindi naman tayo anak ng contractor or politiko, so ikwenta na natin. Sabi niya 80 ringgit. So times 13 pesos. So ang total price is 1,040. Which is medyo mahal siya, no? Kaya since hindi naman tayo Nepo baby o kaya princess na Disney princess na anak ng mga contractor, kailangan talaga natin magtipid, di ba? Kung titignan natin dito sa Grab, ito yung pinanggalingan namin na bus station, no? KL Bus Stop, KL Central, tapos yan yung map patungo sa Vortex. Ayan, Vortex, KL Tower. Ayan. And ang makikita natin dito is yung standard kapag maximum of 4, 30 ringgit. Tapos kapag 6-seater naman, 49 ringgit. Pero kapag gusto nyo naman na premium, ayan, executive, 84 ringgit. So, yung price namin is pang executive, yung eksena ng taxi driver. So, it means binudol talaga kami. Pero in fairness, medyo polite naman ang driver na nakuha namin kahit na 80 yung kanyang inoffer na price, no? So, nakikipagkwentuhan naman siya, hindi naman siya yung parang dito na very aggressive, no? So, on the way, medyo nakaramdam kami ng comfort kasi nga biyahe kami ng biyahe. And namemesmerize lang kami talaga sa scenery dito sa Kuala Lumpur kasi nga bagong salta lang kami dito. Kaya ako naman si Gaga, vinidyohan ko si Kuya. So, eto yung itsura niya. Medyo polite naman, maamo, and hindi naman kami nakaramdam ng threatened or sa mga ganon. Yun lang talaga, pinag-iisipan namin yung price kasi nga hindi kami taga dito, so hindi pa namin alam yung gagawin, hindi pa kami familiar, tapos hindi pa namin aware yung mga ganitong klaseng kaemehan dito sa Kuala Lumpur. So anyway, at least somehow nag-e-enjoy naman kami sa taxi ride na to. At hindi nga dyan nagtatapos ang aking kakulitan, no? At finokus ko talaga yung video dyan sa metro. And hindi nga talaga niya pinatak. Talagang flat 80 ringgit. So, ayan. Medyo nag-50-50 na ako dito eh. Since mabait naman siya, parang gusto ko na lang palampasin, no? Or if ever man na overpriced, at least nakatulong tayo sa kanya kahit papaano, no? Para sa akin, mahirap din naman mag-judge, no? Kahit na alam mong parang merong ganong magic na nangyayari na ginagawa din ng mga taxi driver. Especially kapag pag alam mong nangungontrata sila. So, nakarating na kami dito sa point of destination namin and nag-thank you siya tapos nag-offer siya ng 200 ringgit papunta doon sa Batu Caves if ever na pupunta daw kami sa Batu Caves. So, parang nagtaka kami, 200 ringgit. So, edi 1,000 na naman yun, no? So, parang okay, dinedba na lang namin yung offer niya.
Kaya nagbigay nga din siya ng calling card if ever na kagatin namin yung alok niya na 200 ringgit. Kaya the best solution is no. Kaya paalis na siya and goodbye. Napag-alaman din namin na 45 minutes lang pala ang train from sa location namin hanggang sa Batu Caves. Kaya parang budol ba or what?